All of Us Are Dead. Ang pangalawang episode. Mga chong, bago natin simulan ang video, upang makapagbigay ng solid na suporta sa ating munting channel, hit subscribe at para maging updated sa ating exclusive Tagalog recaps, click the notification bell. Simulan na natin ito. Ipinakita sa umpisa ng episode 2 na nagtatawanan ng mga naglalarong estudyante habang ibinibidyo ang dalawa nilang kaklase, habang suot ng matabang estudyante ang isang traffic cone sa kanyang isang paa. Pamaya-maya ay nagulat silang lahat nang biglang dumating ang mga estudyanteng hinahabol ng mga infected na estudyante. Nang dahil sa takot ay tumakbo silang lahat, ngunit nahuli ang matabang estudyante dahil suot nito ang traffic cone sa isa nitong paa. At sa principal's office ay nagkaroon ng emergency meeting ang lahat ng mga teacher dahil kumakalat na ang impeksyon sa buong eskwelahan, ngunit itinatago ng principal ang totoong sitwasyon at sinabi nito sa tumawag na magulang na maayos ang lahat doon. Nagalit si Miss Park at sinabi nito sa principal na paano mo nasabing okay ang lahat, kailangan natin ng emergency services para mailabas ang mga bata, ngunit hindi sumang-ayon ang principal sa kanya kaya't pinalabas silang lahat ng principal upang pabalikin ang mga estudyante sa kanilang mga klase, kaya't nag-walk out si Miss Park upang i-announce sa ibang mga estudyante kung ano talaga ang nangyayari. Sa pag-akyat ni Miss Park sa hagdan ay inatake siya ng matabang estudyante na naging zombie kaya't agad itong umakyat upang makatakas. Ipinakita naman sa school canteen na nag-apoy ang kusina dahil sa pag-atake ng isang zombie sa isang estudyante, habang inililigtas ni Chong-san si Onjo mula sa isang estudyanteng infected. Ilang sandali ay bumukas ang mga fire sprinkle sa buong canteen. Makikita namang inatake ng zombie ang bullying estudyante na si Guinam at takot na takot ito, kaya't pinagsasaksak niya ng tinidor ang leeg nito upang makaligtas. Tumuntong si Chong-san at Onjo sa lamesa upang makadaan sila sa bintana, ngunit inatake ng zombie si Chong-san kaya't dagli niyang sinipa ito. Nagkondara pa naman si Guinam sa pagpunta sa kusina upang makatakas at nagtago ito sa ilalim ng lamesa kasama ng iba pang mga estudyante. Nakalabas na sila Chong-san at Onjo sa school canteen kaya't pumanik sila sa bumanggang truck upang makapunta sila sa itaas ng eskwelahan, ngunit pagpasok nila sa bintana ay madami ding mga zombie ang sumalubong sa kanila. Iniligtas ni Chong-san si Onjo mula sa pag-atake ng zombie ngunit siya naman ang inatake nito, kaya't inesprayan ni Onjo ng fire extinguisher ang zombing umatake sa kanyang best friend kaya't umusok doon at nakaligtas sila. At sa labas ay tumatakbo si Suyok at Namra upang makatakas sa mga zombie. Nakita nila ang isang hagdan na nakalagay sa tapat ng bintana. Sa wakas ay nakapasok na si Chong-san at Onjo sa loob ng kanilang classroom, kung saan ay inihalin tulad ni Chong-san sa Train to Busan ang mga nangyayari. Dahil naging mga zombie ang mga estudyante doon, inaya niya ang mga kaklase upang tingnan ang mga nangyayari sa ibaba, ngunit nagulat sila nang biglang pumasok si Suyok sa bintana. Habang pumapanik si Namra ay sumugod papunta sa kanya ang isang zombie ngunit dagling nakapanik ang batang babae. Nakapasok na din sa loob si Namra at Suyok. Samantala ay nakarating na si Hyunju sa ospital. At sa station ay tinanong ng detective si Mr. Lee kung bakit niya dinukot ang babaeng estudyante. Sinabi din ng detective na siya ang pumatay sa kanyang anak na si Jinsu ngunit para hindi siya paghinalaan ay ini-report niyang nawawala ito. Tinanong siya ng detective kung ano talaga ang nangyari kay Jinsu, at ipinakita ang katotohanan sa kanyang vlog at sinabi nitong namatay ang kanyang anak, habang inihahantulad ang isang pusa at daga sa bullying na sinapit ni Jinsu. Nang dahil sa sobrang takot ng daga ay inaatake nito ang pusa, at ito ay dahil sa biglang pagtaas ng testosterone, ibig sabihin na in-extract niya ang hormone at ginamit niya ito bilang paraan upang makalikha ng isang galit na virus. Bagamat nagsusumikap pa rin siya para ma-perfect ang serum, ibig sabihin na naging catalyst si Hyunju sa lahat ng nangyayari dahil sa pagkakagat ng hamster sa kanya. Sinabi din ni Mr. Lee na itinurok niya ito sa kanyang anak upang maging matapang, ngunit kinagat nito ang kanyang ina kaya't binigyan niya ito ng pampakalma. Pagkatapos ay umiyak ito nang sabihin ng detective sa kanya na pinatay mo nga ang iyong anak, diba? Okay, pero sa totoo lang nakakawa ang pag-iyak ng isang ama sa eksenang ito, dahil nararamdaman natin ang damdamin niya bilang isang ama sa kanyang anak, dahil naging biktima lang silang pareho ng bullying. Ayaw niyang nakikitang sinasaktan at kinakawawa ang kanyang pinakamamahal na anak kaya't naisipan niyang gawin ang inaakalang niyang makakabuti para kay Jinsu, ngunit napakalaki ng epekto at torture ng bullying hindi lang sa isang tao, ngunit nang dahil sa pambubuli ay nakalikha ng isang virus at maraming estudyante ang naapektuhan sa movie na ito, kaya't ipinapaisip sa atin ng movie na magkaroon tayo ng pagmamalasakit at respeto sa damdamin ng iba, dahil sa pagmamalupit at pagmamaliit natin sa ating kapwa, ay maaaring bumalik sa atin ito bilang isang karma. Ipinasok na si Hyunju sa MRI, ngunit biglang nagwala ito at bumaluktot ng todo katawan nito. Dagling inatake ng naging zombie si Hyunju ang babaeng MRI technologist at pinagkakagat niya ito sa paa, pagkatapos ay gumagapang itong nanghabol sa ospital.
At sa classroom ay makikitang naghahanap sila ng cellphone sa mga gamit ng kanilang kaklase. Nang makakita ay agad tumawag si Chong-san sa emergency services, ngunit ayaw maniwala ng mga pulis sa pag-atake ng mga zombie kaya't inakalang prank call lang ang tawag nila, ngunit ilang sandali ay napuno ng tawag ang emergency services tungkol sa mga zombie. Tinawagan din ni Onjo ang kanyang ama sa fire department, at sinabing may malaking sunog sa kanilang eskwelahan upang pumunta agad ang rescue team at mga bumbero doon. Pamaya-maya ay biglang pumasok si Mr. Kang sa classroom, tinanong nila ang coach kung hindi ito nakagat ng mga zombie, at sumagot ito ng syempre hindi. Sinabi nito sa kanila na harangan natin ang pinto, ngunit ilang sandali ay nakita nila ang marka ng kagat sa kamay ni Mr. Kang, ngunit nagalit ito nang pilit nilang palabasin ito. Pamaya-maya ay dumugo ang ilong nito at bumagsak ang coach, biglang inatake nito si Minji at kinagat sa mukha. Umiiyak si Minji at sinabi nito sa kanila na anong gagawin ko, tulungan ninyo ako, ayoko pang mamatay. Nakakabagbag ng damdamin ang kanyang pagsasabi sa mga kasamahan na ayaw pa niyang mamatay, na kahit anong gawin mo ay wala kang laban sa virus na ito. Naging zombie na si Minji at Mr. Kang kaya't lumabas na silang lahat sa classroom, at sa labas ay nakasalubong nila ang mga zombie. Inatake sila ng mga ito kaya't hinarangan nila ito ng pinto at itinulak upang makaligtas. Sinira ni Onjo ang lock ng pinto upang makapasok sila sa isang kwarto. Sa kasamaang palad ay nalaglag ang cellphone ni Onjo sa labas. Nang mapansin ni Onjo na wala si Suyok ay hinanap niya ito kay Chong-san, ngunit sinabi ng best friend niya na hindi nito alam. Nagawang makapasok ni Miss Park sa broadcasting room, at inannounce niya sa mga teacher at estudyante na may nangyayaring kakaiba sa buong eskwelahan. Hinimok niya ang mga ito na humanap ng isang ligtas na lugar, tumawag sa police at fire department, at kung magagawa ay umalis na sa eskwelahan. Naiyak ito at sinabing, alam kong maayos kayong lahat at hindi kayo nasaktan, diba? Naiyak ang mga estudyante nang marinig nilang nag-sorry si Miss Park sa kanila dahil wala itong magawang tulong, at sinabing manatili tayong bahay at magkikita-kita tayong muli. Mapapansin ding nagtago sa ilalim ng lamesa ang principal habang kumakain ng chocolate. Hindi lang sa eskwelahan kumalat ang impeksyon, dahil sa pag-atake ni Hyunju sa mga nasa ospital ay naghati-hati ang mga pulis at bumbero sa iba't ibang lugar upang makahanap ng solusyon. Kasama na doon ang ama ni Onjo na tinawag sa isang office building. Samantala ay lumapit si Isak kay Chong-san at sinabi nito na i-comfort mo si Onjo, di ba umamin siya sa'yo tungkol kay Suyok? Sumagot ito at sinabing ano naman sa akin kung sino ang nagustuhan niya. Kaya't umalis si Isak at nagpunta sa kanyang best friend na si Onjo, at dito ay sinabi ni Isak na wag siyang masyadong mag-alala dahil okay lang si Suyok. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang best friend at sinabing sa palagay ko ay may gusto si Chong-san sa'yo. Sinabi ni Onjo na hindi dahil abala lang siya sa pang-iinis sa akin, ngunit biglang sinabi ni Onjo kay Isak na bakit parang napakalamig ng kamay mo, ngunit ilang saglit ay biglang may tumulong dugo sa ilong ng kanyang best friend, at naalala niyang kinagat siya kanina sa binti ng isang infected. Itinanggi nito kay Onjo na nakagat nga siya. Pamaya-maya ay namula ang mga mata nito at hindi na niya halos makita ang kanyang best friend, at sinabing hindi ako katulad nila, di ba Onjo? Umiyak si Onjo at inakap siya nito. Ilang sandali ay inilayo na ni Chong-san si Onjo kay Isak, biglang naging zombie na ito at nang aatakihin ni Isak si Onjo ay itinulak siya ni Chong-san kaya't nahulog ito sa bintana. Hinawakan ni Onjo ang kamay ng kanyang best friend at pilit na inililigtas mula sa pagkakahulog, at doon ay naalala niya ang mga masasaya nilang pinagsamahan ni Isak. Sinabi ni Chong-san na bitawan na niya ito kaya't umiyak ito at napilitan niyang bitawan ang kanyang best friend. Kinuha ni Chong-san ang hosepipe sa labas gamit ang isang kamay ng manikin. Pinauna ni Chong-san si Gyung-soo dahil nakita niyang nalulungkot pa din si Onjo. Bumaba na si Gyung-soo at nagulat ito nang makita niya si Miss Park sa bintana ng broadcasting room, kaya't isa-isa na silang bumaba ngunit malungkot pa din si Onjo. Malapit nang makapasok ang mga zombie sa bintana kaya't hinila na siya ni Chong-san at sinabi nito na sino ba ang hindi nawala ng kaibigan. Sumagot si Onjo at sinabi na wala nang natira na gusto ko, ngunit sinabi ni Chong-san na maraming ding mga tao na gusto ka, katulad ng tatay mo, at kailangan mong mabuhay para sa kanila, kaya't napababa na niya si Onjo. Nakalabas na sa bintana si Suyok ngunit inabutan na ng mga nakapasok na mga zombie si Chong-san at biglang inatake siya ng mga ito kaya't nahulog ito sa bintana. Nakatapos na naman tayo ng episode. Thank you so much mga chong for watching. Kita-kits muli sa susunod na uploads. Paalam!